kanyang mga patunay na si Jesus ay Diyos, makinig ang may pandinig. Yan, sabi po sa Revelasyon. Sa ano bang sa pahayag. Ayan, so tayo po ay magipagbukas ngayon sa aklat ni Juan chapter 6. Yan. Chapter 6 verses 25 to 59. So lamang ay masusumpungan na po natin ang kahulugan. Sabi po diyan sa verse 25 ng chapter 6 ng Juan, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay na nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos?" "Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo?" "Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit," sabi nila. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinasabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay.
Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinaguga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. So pagpalain po nawa tayong lahat ng pagkabasa sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, sa ating pagbabasa pa lamang, pasimula sa verse 25 hanggang sa 59, makikita na natin ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Sino po ang tunay at sino po ang tinapay na nagbibigay buhay? So walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Hesus. Panginoon, minsan pa sa hapong ito, hayaan mo po o Diyos na maparangalan ka namin sa aming mga buhay na naririto ngayon. Hayaan mo po, Diyos, na maging haing buhay namin ang bawat sarili na naririto, ang bawat pamilya na naririto. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Lobin mo na sa aming pakikinig ngayon, meron kaming makuha na malalim na kaunawaan sa salita mo, na kung saan ikaw ang Diyos, na bumaba mula sa langit, ikaw ang ibinigay ng iyong amang nasa langit upang aming panampalatayanan. At ang sino man sa amin ang lumapit ay hindi mo itataboy, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito na nahayag sa aming kalagitnaan ang katotohanan na ikaw ang tunay na literal na pansamantalang makakapag-alis ng aming kagutuman. Kat nariyan ka sa aming kalagitnaan. Na-acknowledge namin, kinikilala namin, Panginoon, that you are here now. Ikaw ang Diyos na aming sariling tagapagligtas at ikaw ang Diyos ang aming dakilang panauhin sa oras na ito. Dalangin ko po na lukuban mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Ingatan ang bawat sulok ng lugar na ito mula sa unahan, sa hulihan, sa kanan, sa kaliwa, maging sa labas, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na puspusin mo kami ng iyong kagalakan. Puspusin mo kami ng iyong karunungan. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan upang masaganang matanggap namin ang pagpapala ng salita mo. Magkaroon ng kaliwanagan sa aming kaunawaan. Magkaroon ng kaliwanagan ang aming paningin, ang aming pandinig, at maliwanagan din at maging malinis ang puso namin nang sa ganun magkaroon ng malalim na kapangyarihan ang kahulugan ng mensahe mo sa amin ngayon. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito'y ibinabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po na tinubos at nilikha ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, sa ating pong pakikinig ngayon ay tayo po yung makikinabang. Amen? So, hayaan natin na mapakinggan natin ang tinig ng Diyos at kakausapin tayo ng Panginoon. Ano ba ang nais niyang gawin natin? Ang sabi ng mga tao, nung hinanap nila si Jesus dahil sa pagkain na
na tinapay na naibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang himala na ginawa sa pagpapakain ng 5,000 tao. Hinahanap nila yung tinapay masarap, kaya hinanap-hanap nila. So, nung hindi nila masumpungan, hinanap nila hanggang sa masumpungan nila si Jesus. At ang sabi nila, nandito ka pala. Kailan ka pa rito, guro? Amen. Kasi alam po natin na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, may panahon po talaga na hahanapin natin ng Diyos. Amen. May panahon po talaga na maaalala natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga ang mensahe para sa ating lahat ngayon ay dalawa na ihemplo or halimbawa na ibinibigay sa atin. Ito yung spiritual at literal. Spiritual na pagkain at literal na pagkain na kung saan kapag spiritual na pagkain ay masusumpungan lamang natin kay Jesus sapagkat siya ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay sa atin. At kapag naman pisikal ang hanapin natin, hindi natin ito masusumpungan sapagkat tayo ay nasa maling motibo. Amen. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon, dapat tama ang motibo natin. Kung tayo lamang ay mayroong malalim na kaunawaan sa espiritual na aspeto ng buhay natin, sa pakikinig pa lang natin, alam na natin ang ibig pakahulugan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga patalinghaga na salita sa ating lahat, maging doon sa mga Hudyo, sa nung panahon na kinakausap niya ito doon sa lugar ng Capernaum. Amen po ba? Praise God. So, nung napansin ni Jesus Christ na sa paghahanap ng mga Hudyong ito, mali yung kanilang motibo dahil pagkain yung hinahanap. Dahil nga, sabi nga, nung panahon ng aming mga ninuno, si Moises nagbigay ng pagkain sa kanila na mula sa langit yung mana. Kaya ang sabi ni Jesus Christ doon sa mga Hudyo, yung mana na yaon ay pinakain sa inyong mga ninuno at sila'y nagkandamatay, ito ay hindi si Moises ang nagbigay, kundi ang aking amang nasa langit. Etong pagkain na ito na tinapay na binibigay ko sa inyo, binigay ito sa akin ng Panginoon, ng aking amang nasa langit at ibinigay niya sa akin ang kapamahalaan upang ang sino mang lumapit, sabi nga, ang sino mang ibigay ng kanyang ama sa kanya. Amen? Hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, yung kapahintulutan, yung kapangyarihan ay ibinigay na ng kanyang ama sa ating Panginoong Hesukristo upang makamit ng mga tao yung buhay na walang hanggan. Amen. So sabi nga, binigyan din ng Panginoong Hesus yung spiritual na pagkain. Kaya sa ating paghahanap, dapat unahin nating hanapin ang spiritual na pagkain sa ating mga buhay. Susunod yung literal na pagkain. Kaya sabi nga doon sa Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all the things shall be added unto you. So, ibig sabihin, unahin natin yung spiritual, unahin natin hanapin yung mukha ng Diyos, at susunod yung literal na pangangailangan natin. Amen po ba? Ibig sabihin, kailangan nating i-priority ang Panginoon. Amen. Kasi sa panahon natin ngayon, ang karamihan sa atin, kaya lamang lumalapit, sabi nga ni Jesus doon sa mga taga-sinagoga, sa mga Hudyo, kaya lamang kayo lumalapit sa akin sapagkat natikman nyo yung tinapay na pinakain ko sa inyo masarap. Hinahanap-hanap ninyo. Ang tinapay na yaon ay pansamantala lamang. Ngunit narito, sabi ng Panginoon, ibinuluntaryo niya yung kanyang sarili. Narito ako, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Ibinibigay ko sa inyo. Ang sino mang lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Ang sino mang sumampalataya sa nagsugo sa akin, ay hindi mapapahiya. Amen. So, binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon
na dapat tayong maniwala sa lahat na sasabihin ng Panginoong Hesus sa ating lahat ng mga tao, magpasimula pa noon sa mga Hudyo, magpahanggang ngayon. Dahil sinabi ng Panginoon, dapat nating paniwalaan sapagkat naibigay na sa Kanya yung kapamahalaan. Amen. Yung kapangyarihan, yung authority, nasa Kanya na. Sabi nga, lahat na pupunta sa Panginoon, ibig sabihin, may kapahintulutan ang Kanyang Ama na ito ay makalapit sa Kanya. Amen? Hello? So, dinidiscuss ng Panginoon dito kung paano niya napakain sa kanyang pagmimisyon ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Paano niya ba pakakainin? Unang-una, hindi literal na pagkain yung dapat nating kainin kapag nasumpong natin si Kristo, kundi yung pagkain na spiritual na kung saan si Jesus mismo, siya yung tunay na tinapay na magbibigay buhay sa atin. Amen po ba? Jesus wants to give us His all, everything that He is, all the while seeking His Father's will. So, nais ng Diyos na ibigay niya ang kang lahat para sa atin. Amen. Lahat na mayroon siya habang hinahanap niya ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Amen. So, kung ano yung mayroon siya, dapat mayroon din tayo. Amen po ba? At sa bandang huli na nga, yung kanyang buhay. Amen po ba? Na kung saan yung flesh, yung laman niya mismo ang isinakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran yung lahat ng ating mga kasalanan. Amen po. At lagi nating tatandaan na sa mensahe ngayon ng ating Panginoon, sa ating lahat, nagkakaroon ito ng malalim na katotohanan na kung saan dapat nating maunawaan. Kung tayo lang sa atin lang, sa pagbabasa pa lamang natin, alam na natin ang kahulugan ng mensahe para sa ating lahat ngayon. Bagamat ito ay nakaka-challenge sa atin sa panahon na nararamdaman natin na parang hinahawakan tayo. Lahat na hinahawakan natin ay naka-intend ito ay kay Jesus nagmumula. Amen po ba? Na kung saan dapat mayroon tayong mapulot na mabuti sa bawat pagtuturo niya at napakalinaw na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay tapat at sapat. Amen po ba? Kaya wala tayong mahahanap pa. Amen. So, si Jesus Christ, sabi niya sa mga Hudyo, sinabihan niya mga tao, ano ba ang dapat po naming gawin upang masunod namin ang kalooban ng Diyos, ng iyong amang nasa langit at makasunod din naman kami sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, He told the people who had followed Him, lahat ng tao na sumusunod sa Kanya, this is the only work God wants from you. Believe in the one He has sent. So sabi ng Panginoong Hesukristo, nagtatanong yung mga tao kung ano yung dapat nilang gawin. Sabi ni Jesus Christ, manampalataya kayo sa isinugo niya sa lupa. So sino yung isinugo ng Ama? Si Jesus Christ, na dapat nating panampalatayanan. Amen. So sabi nga, yung ating dapat dito na tayuan ay yung ating dapat, yung gawa natin, yung ating instruction sa atin. Ano yung instruction sa atin? Kung ito'y gagawin natin na journal, ano yung instruction sa atin ng Panginoon? Manampalataya tayo sa Kanyang isinugo sa atin. Amen. Hello? So if Jesus said it, we believe it. What is hard to believe is the word work. So, sabi nga, dahil sinabi ng Panginoon, kung sinabi ito ng Diyos, dapat tayong manampalataya. Dapat tayong maniwala. Kung sabi nga, ang pinakamahirap lang dito, ang manampalataya tayo sa salitang gawa o yung work. Amen. Kasi sabi nga, madali lang ang magsalita na manampalataya, pero pagdating sa paggawa ay mahirap. Amen po ba? Kaya nga marami sa atin ang naliligaw. Nagpapasimula sa spiritual, nagtatapos sa pagiging makalaman. Bakit? Hindi nila natatayuan yung gawa, yung action. Amen po ba? Doesn't that mean that believing in Jesus, the one God sent to the world, is work?
It can be challenging in a world full of distraction that lures us into dark places. So sabi nga, napaka-challenging sa mundo, sa sangkatauhan na punong-puno ng distraction, na tayo ay napapalibutan ng kadiliman, na masunod natin yung salitang gawa at manampalataya. Amen po ba? Our belief in Jesus can often be tested. So sa ating kapaligiran ngayon, sa mga nakikita natin sa ating palibot, na tayo napapalibutan ng mga gawa ng sanlibutan, yung ating pananampalataya kay Kristo ay laging nasusubok. Kaya nga, kailangan tayuan natin yung gawa. Amen. Ano ba yung pinapagawa? Manampalataya tayo sa isinugo sa atin ng kanyang amang nasa langit. Amen? Kaya sabi nga ni Jesus Christ doon sa mga Hudyo, nakikita nyo na nga ako, hindi pa kayo naniniwala. Ang dami nyo pang sinasabi, ang dami nyo pang bulong-bulungan. Kasi, yun nga, marami yung panahon na yun ay wrong motive sa paglapit sa Panginoon. So, hindi nila nakikita si Jesus Christ na nandoon na. Kasi mahirap tayuan yung work, yung gawa, yung instruction ng Panginoon, that we must believe in the one He sent. Amen. So, yun ay yung amang nasa langit ay nagsugo na bumaba sa lupa na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? So, it is work to stand strong. So, sabi nga sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, ito ay kalimitan lagi tayo sinusubok. Kaya kailangan yung ating mga gawa, yung ating trabaho, dapat tayuan natin ito ng matatag. Ano ba yung pinapagawa sa atin? We must believe. Amen po ba? It is in our weak moments, we need to lean in and consume more of Jesus' life-giving bread. So sabi nga, sa panahon na tayo ay ang mga nanghihina, yung mga momento natin na mahina tayo, nanlulupay-pay tayo, minsan may sakit tayo, amen po ba? Kailangan nating nansandalan. At walang iba yan kundi ang ating Panginoong Hesus, na kung saan siya ang nagbibigay buhay o siya ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin. People talk of having emptiness inside them, that the place waiting for their bread of life. So malimit ang mga tao ay patuloy na nag-usap-usap na yung kanilang kahungkagan ba sa loob, di ba? Minsan tayo, di ba pinag-uusapan natin, minsan nanghihina tayo. Pero kapag ang Panginoon ang pinag-uusapan natin, lumalakas tayo. Amen po ba? Kasi may mga pagkakataon na hindi lahat na sitwasyon ng buhay natin ay physical na pangangailangan ang dapat nating ihanda. Sa lahat ng pagkakataon, maging handa tayo. Sabi nga, so it is work to stand strong. Dapat yung ating mga gawa, dapat yun ang ating, tibayan natin yung ating kalooban. Amen. Sundin natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Yung pinapatrabaho sa atin ng Diyos. Yan yung ating accountability and responsibility sa Diyos. Yung gawa that we must believe in the one He has sent for us. Amen. So we can get of Jesus' bread when we fill our minds with His words, sing praises, and talk with Him regularly in prayer. So, pwede daw po nating makuha si Jesus Christ o matagpuan si Jesus Christ kapag pinupunuan natin ang ating mga kaisipan ng Kanyang salita. So, talaga nga ini-instruct tayo na patuloy tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Habang sa atin dito, sa bansa natin, napakalaya pa po natin na humawak ng Biblia. Samantalang may mga bansa na kahit na Biblia, kahit na mga bata ay naaapektuhan dahil sa Bibliyang to. Amen po ba? So, alam niyo po ba, yung kwento ko po kanina ay totoo po yun. Sa North Korea, there is one family na nadiskubrihan nila ng Biblia sa bahay. So, nagkaroon ng parusa yung pamilya na life imprisonment kasama yung 2-year-old na anak. Biro mo yun,
Doon natatanda, doon na mamamatay yung 2 taon na bata. Dahil lamang sa Bibliyang ito. Samantalang yung iba sa atin, hindi ito pinapahalagahan. Sinasabi, mamaya na hanggang sa nakatulugan na. Amen po ba? So yung iba, as in talaga, they are cravings, parang yung matcha na ice cream. Sino dito yung nagki-craves ng matcha ice cream? Yung matcha ice cream, kulay green, ibig sabihin, lessen doon yung glucose. So kung paano tayo nagki-crave sa ice cream, dapat mag-cravings tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ihalin tulad natin, kung ninanasaan natin yung mga masasarap na pagkain, how much more na pag nasaan nating basahin ang salita ng Diyos, dito pa lamang tumpak na yung tugon sa ating mga pangangailangan. Lahat na may kasagutan na. Amen po ba? So wala na tayong hahanapin pa. Kaya nga, pwede nating matagpuan si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa. Punuin natin yung ating mga kaisipan sa panahon na tayo ay nagugulumihanan, maraming problema. Punuan natin yung ating mga mindset ng salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos. Umawi tayo ng mga papuri at kausapin natin sa pamamagitan ng panalangin ang ating Panginoon sapagkat He is an omnipotent God. Siya ay Diyos sa lahat ng dako. Amen. So, lahat, kita niya. Sabi nga, walang maitatago sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, napakabuti ng Panginoon sapagkat lahat kita sa atin. Minsan tayo hindi natin nakikita kung ano yung mga nagagawa natin na pagkukulang sa buhay natin. Pero nakikita ng Panginoon. Kaya kapag tayo malalim ang ating pagkaunawa spiritually, ang Diyos ay laging nangungusap sa atin. Ang Diyos ay laging nagpapaalala sa atin, lalo na ang kanyang espiritu, yung kanyang conviction. Amen. Laging mayroong conviction sa atin. Making God a priority fills so many empty spaces. So sabi nga, walang puwang on your or vacant space kapag sinabi na i-priority ang Panginoon. Amen. Marami sa atin ang walang puwang kapag i-priority si Lord. Ay kasi pasensya na, kasi busy, kasi wala talaga akong lugar. Amen. Pero kailangan talaga natin. Oo naman, nandiyan naman talaga yung ating mga reason bakit hindi natin ma-priority si Lord. Pero we need to prioritize God. Because sa bandang huli, sabi nga, ultimately, kay Lord pa rin tayo. Siya pa rin yung ating kakampi. Amen? Focus on God's message to us today and believe in the one He sent. That is the core message for us today. I-focus natin yung ating kaisipan sa mensahe ng Panginoon na tayo ay manampalataya sa Kanya, isinugo sa atin, na mula sa langit na bumaba, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, isa pa po sa mensahe sa atin ng Panginoon ngayon, ay yung ating malalim na, yung ating solidarity with Christ. Malalim na pakikipag-isa, yung pagkikipag-isa natin sa ating Panginoon, malalim na ugnayan sa Kanya. Na kung saan, dahil sa lalim ng ugnayan na ito, that's why, ito yung ginaganap natin. Alam niyo po ba, ito po yung reason bakit tayo gumaganap ng banal na hapunan. It's because of our deep intimacy with God. Yung ating malalim na pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen. Ang pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo, amen po ba, ay nangangahulugan ng malalim at lubos na pagtanggap sa kanyang sakripisyo at buhay. Ito yung pagkakaroon ng malalim na ugnayan natin sa Kanya. Kaya hindi pwede na, basta lang natin, ay tinitin, ay nako, ano lang naman yan eh. Yan lang naman ay yung ginagawa lang yan na nabibilang sa tindahan. No. Kapag malalim yung ugnayan natin sa Panginoon, we will consider it as a example
na dapat natin patuloy na, kaya natin ginagawa yan para maalala natin yung sakripisyo ng Panginoon sa atin na kanyang buhay ibinigay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya wag nating sabihin na okay lang yan na hindi ako makapagsanta sena tuwing ika-unang linggo ng buwan. Alam niyo po ba, dapat nga pati mga bata na mayroong kamalayan, dapat sila ay gumaganap niyan sapagkat ito ay nagpapatunay na tayong lahat ay kasama sa pamilya ng Diyos. Kaisa tayo sa kongregasyon. Magkasama tayo, nagkakaisa tayo na isinasabuhay ang instruksyon sa atin ng Panginoon. Pahalagahan natin yung ating responsibilidad, yung trabaho, yung work na sinasabi that we must stand strong. Amen po ba? Tayuan natin ang matatag. Amen. Tayuan natin ang matatag. Kapag tayo tumatanggap ng ating mga bahagi, tayuan natin yan ng matatag sapagkat instruction yan sa atin ng Panginoon sapagkat hindi natin yan magagawa kung hindi tayo nananampalataya na mayroong Kristo na isinugo upang sampalatayanan natin. Amen po ba? May naunawaan po ba tayo? Bagamat payak ang revelasyon ng Panginoon, mahaba sa minsa, mahaba sa word, pero ang kahulugan, ang ating conclusion ay maiksi lamang. It's because nandito na lahat. Kung ang ating kaisipan ay nakapuko sa Panginoon at ang ating puso ay malinis na malinis, ibig sabihin, wala pong malalaglag. Kahit na katiting, makukuha natin lahat ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat ngayong hapon na ito. Amen po ba? Napakabuti po ng Panginoon. Lord Jesus, we believe in you. We believe in the one that God has sent us, which is Jesus Christ as the bread of life. We worship you for your goodness and mercy. We weren't afraid to talk about the hard stuff, but it shows our desire to feed and nurture us as we journey closer to you. Fill us, O God, with your life-giving bread and teach us your ways so that we may more like you, Lord. Lord, we want more of you, less of us. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Sapagkat ipinagkaloob mo po sa amin ang mensaheng ito. Naunawaan po namin ang tunay na layunin kung bakit sinugo ka ng iyong amang nasa langit para sa amin upang kami sa aming lahat ngayon, ang sinumang lumapit sa iyo, hindi mo itataboy. Ang sinumang sumampalataya sa iyo, magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Wala kaming mararanasang kapahamakan. Panginoon, napakabuti mo. Wala kang katulad. You are worthy of our praise. We thank you so much, Father God, for your only Son, your only begotten Son that you have sent to us, for us to believe. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami to stand strong for the work that you have desire for us. Salamat, Panginoon. There is none like you, Lord. Napakabuti mo. Wala kang ang katulad, O Diyos. Salamat, salamat, sapagkat niligtas mo kami, pinatawad mo kami, binigyan mo kami ng buhay, at ang buhay na ito, gagamitin namin upang mapaluguran ka, maparangalan ka, na makapamuhay kami ng katulad ng pamumuhay na mayroon ka. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.